Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Meron tayong good news na matutunghayan ngayong araw na to. Dahil alam nyo naman, di ba, nitong mga nakaraang araw, binabanggit natin dito at pinag-uusapan yung about sa girian ng US at saka ng Russia. Ngayon mga tol, merong biglang pagbabagong naganap. No? Ayon dito sa report o sa balita na panonoorin natin, pinuri ni Trump ang meeting ni Putin at saka ni Witkoff. Mga tol, no? Sino ba to si Witkoff? Sabi rito mga kapatid sa balita, ikinatuwa ni US President Donald Trump ang naging pagbisita ni US Special Envoy Steve Witkoff, no, kay Russian President Vladimir Putin. So mukhang meron siyang good news na dala at yun nga ang ikinatutuwa ni Trump at mukhang hindi na matutuloy mga tol ang pinapangambahan ng buong mundo na pwedeng mangyaring nuclear war. Diba? Dahil nga naging maayos, naging mabuti ang pag-uusap nito ni Witkoff at saka ni Russian President Vladimir Putin mga tol. Kung yun nga ang matutunghayan natin, kasi hindi ko pa napapanood tong balita kung yun nga ang laman nitong balitang to, good news yan mga tol. Diba? Napakagandang balita niyan. Anyway, para mapanood natin to, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayo reaction video tulad nito. Itong balita panonoorin natin mga tol mula sa Net25. Alright, so huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Ikinatuwa ni US President Donald Trump ang naging pagbisita ni Special Envoy Steve Witkoff kay Russian President Vladimir Putin. So mukhang mga tol, kanselado na, no? Hindi na matutuloy etong banggaan ng US at saka ng Russia, which is napaka magandang balita talaga niyan. President Volodymyr Zelensky agreed to a summit, no? Where and when would that be? Yun ang tanong. Where and when would that be? Well, there's a very good prospect that they will. And we haven't determined where, but we had some very good talks with President Putin today. Ooh. And there's a very good chance that we could be ending the end of that road. That road was long and continues to be long, but there's a good chance that there will be a meeting very soon. So yun nga mga kapatid, no, merong magandang pagkakataon o chance, no, may posibilidad na magkaroon ng meeting o pagpupulong etong dalawang leader, no, si Trump at saka si Putin. At doon sa meeting na yon mga tol, meron ding very good chance na matapos na etong matagal ng banggaan na to, girian, dahil napakarami na rin naman ng nasasawi mga tol. Kawawa rin naman yung mga nadadamay. Like for example, itong nakaraan, di ba, meron tayong pinanood na balita kung saan merong mga musmos ang nadadamay mga tol. Kawawa naman talaga. So eto na nga, no, sinasabi rito ni Trump na there's a good chance na matapos na itong matagal na labanan na to at magkakaroon sila ng pagpupulong ni Putin. Long and continues to be long, but there's a good chance that there will be a meeting very soon. The next, more secondary sanction. You're going to see a lot more. You're going to see a lot more. Sabing ganun yung mga sanctions. You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. Ayon kay President Trump, naging makabuluhan ang naging pag-uusap ni President Putin at Ambassador Witkoff. Kasalukuyang nasa Moscow si Witkoff para hikayatin si Putin na tumugon sa ceasefire na isinusulong ng US upang matigil na ang labanan nila sa Ukraine. Yun nga yun nga yung isinusulong ng Amerika mga tol. Magkaroon ng ceasefire. Wala ako nakikitang mali, wala ako makikitang masama kung magkakaroon ng ceasefire. Kasi magkaibang bansa naman to mga tol Hindi naman ito, halimbawa, bansa laban sa mga terorista. Yun talaga, hindi dapat ceasefire yun Dapat tinatapos talaga yun Pero, eto kasi magkaibang bansa to Yung mga ganito, may mga residenteng talaga nadadamay. So, dapat talaga magkaroon ng ceasefire. So, sabi rito ni Donald Trump sa kanyang post, my special envoy Steve Witkoff just had a highly productive meeting with Russian President Vladimir Putin. Great progress was made. Afterwards, I updated some of our European allies. Everyone agrees this war must come to a close. And we will work towards that in the days and weeks to come. Thank you for your attention to this matter. So, tatrabahuin nila, gagawin nila yung magagawa nila
para matapos na itong gerang to sa mga susunod na mga panahon, no? Sana mga tol mangyari yan. Ang nasabing pagkikita ay kasunod ng nalalapit na deadline na ibinigay ni Trump sa Russia para sumang-ayon sa ceasefire. Today na yung deadline no? August 8, no? At kapag hindi ito nangyari, ay papatawan niya ng mas mabigat na sanctions. Nakausap rin ni Trump ang ilang mga kaalyadong bansa sa Europa kung saan naniniwala sila na dapat ay matigil na ang kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Agree, no? Agree. Kasi mga tol, buti sana kung mga maliliit na mga bansa lang to. Kaso ito yung dalawa sa superpower, super giant country. Na kapag etong dalawa naglaban, lalo na ngayon, no, pareho silang walang restriction, pareho silang walang limitasyon dahil pareho silang kumalas doon sa INF Treaty. No, talagang matindi pwedeng mangyari kapag nagsagupaan tong dalawang to. Sa panig naman ng Russia ay sinabi rin ni Russian Foreign Policy Advisor Yuri Ushakov na naging mabunga ang diskusyon ng dalawa na maaaring magbigay daan sa pagwawakas ng giyera ng Russia sa Ukraine Ayos. at magsilbing tulay sa pakikipag-ugnayan ng Russia at Estados Unidos. Ayos yan, ayos yan. It was quite a useful and constructive discussion. Весьма полезный и конструктивный разговор. When it comes to its topics, first of all, it was the Ukraine crisis, sabing ganon. Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский The second кризис. topic were prospects of possible development of strategic cooperation возможного развития стратегического between the US and Russia. США и России. On our part, С нашей стороны, particular в on частности, the по Ukrainian issue, some украинскому signals вопросу were были transmitted. переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены Corresponding signals were also received from President Trump. и от президента Трампа. Pinuri rin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang naturang dialogo kung saan sinabi niyang nakikita niya na mas bukas na ang Russia sa pakikipagnegosasyon. Nahihirapan na Ukraine mga tol. Kahit sabihin nating umabot na ng ganito katagal dahil matibay ang Ukraine, pero nakikita natin nahihirapan na talaga sila. Kaya sila na mismo yung nag-i-initiate. Gusto nilang magkaroon ng ceasefire. Diba? Pero alam nyo naman yung reality, ang ceasefire mga tol, ito'y pagkakataon para makapagpahinga, makapagpalakas ulit at makabawi, makapagpagaling yung mga na-damage, di ba? And then after nun, may posibilidad na maulit-ulit kasi nga hindi naman talaga nagkaroon ng closure, tigil putukan lang. Pero magandang bagay din yun at sana kung magkakaroon ng ceasefire is for good na talaga. Diba? Ibig sabihin panghabang buhay na, magkaroon na talaga ng agreement, magkaroon na ng kapayapaan. Якраз дорогою від наших бригад While traveling from our brigades here in Sami region, I spoke with President Trump. тут на Сумщині я говорив з президентом Трампом, і це розмова після того, як представник президента This was a conversation following the visit to Moscow by President Trump's representative Steve Witkoff. Трампа Стів Вітков був у Москві. Наша спільна з партнерами Our joint position with our partners is absolutely clear and transparent. позиція, вона абсолютно конкретна, вона абсолютно The прозора, war must війну end, треба закінчувати. and І it must робити end це honestly. чесно. It is Це very important that it be resolved honestly. Yun din na talaga gustong mangyari ng Ukraine Kasi talagang, alam mo yun, inaano sila mga tol, dinudurog na sila ng Russia ngayon. Sunod-sunod yung ginawa ng Russia sa kanila. Вона абсолютно прозора, війну треба закінчувати. І робити це чесно. Це дуже важливо робити European це чесно. leaders were also На on зв'язку the були call. I'm grateful to each of them for their support. європейські лідери, я вдячний кожному за підтримку. Ми обговорили, We discussed what was said in Moscow. що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обманули нас в деталях, ані нас, ані Сполучені Штати. Sana nga mga tol, no, mangyari, no, matupad na at huwag tayong magugulat na bigla-bigla na lang si Putin mag-uutos na naman na atakihin itong Ukraine, itong kabisera ng Ukraine o yung Ukraine mismo. Kasi kapag yun ang nangyari, ibig sabihin wala pa rin nangyari dito sa mga pag-uusap na to. Pero sa ngayon, ito muna ang alam natin.
Nagiging maganda, nagkakaroon ng progreso itong isinusulong ng Amerika na kapayapaan, tigil putukan sa pagitan ng Ukraine at saka ng Russia. Sana magtuloy-tuloy at sana magtagumpay sila sa kanilang hangarin na magkaroon ng ceasefire nga. At sana ay makinig na rin itong Russia. Kasi talagang delikado sila mga tol, itong US at saka Russia, pag yan ang nagbanggaan. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.